Sa datos ng Philippine Army, mahigit 14,000 na ang mga bakwit sa Lanao. Nasa 700 sa kanilang nagkakasakit na. Wala nang matirhan ang iba sa kanila. Nawalay pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Live mula sa Iligan City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, sa loob ng mga evacuation center, bawat bakwit may kanya-kanyang mga kwento ng kanilang mga pinagdaanan para lamang tiyakin ang kanilang kaligtasan, maging ang kanilang mga kaanak. Peter, ka sa pagyaw? Anida, katay ako sa buroon. Nada ko. Yung katanin balikan. Putok. Si... Nahida. Katay. Yakong sa buroon. Si parahan. Di katawa naman. Di ko. Sa kanusyong. Di na napigilan ni Maintad Sarakan ang bugso ng damdamin nang maalala ang kanyang pamilya. Noong ikalawang araw kasi ng bakbakan sa Marawi City, nawalay siya sa kanyang asawa at 4 na anak habang tumatakas sa gulo. Ngayon 22 araw na ang krisis sa Marawi. Mag-isa siya ngayon nagpapakatatag sa evacuation center na ito sa Barangay Buruon, Iligan City. Walang ideya kung nasaan ang mga mahal niya sa buhay. Sa kalapit na barangay ng Maria Cristina, nangangatog pa rin si Rohaima Macarimbor tuwing naiisip ang paglikas niya sa Marawi City. Hirap siya noong maglakad nang biglang hinintuan siya ng isang sasakyan. Lumabas daw ang isang dayuhang tila Arabo at kinausap siya sa wikang Arabic. Marunong siya ng lengguwaheng ito dahil nagtrabaho siya noon sa Saudi Arabia. At nang magkaintindihan sila, binigyan siya ng dayuhan ng tubig. Kung hindi ako marunong mag-Arabic talaga, siguro patayin nila ako. Oo, sa oras na yun, siguro patayin niya ako. Kasi yung isang kasi ang nakita ko na Arabo, parang 3 na matanda yung isa. Yung isa hindi masyadong matanda, yung isa yung 14 years ang bumaba. Nais na raw niyang iwanan ng bangungot na naranasan niya sa Marawi. Pero hanggang ngayon, nahihirapan siyang kontakin ng anak sa Cavite. Ayaw ko na dito. Hindi na po kayo babalik sa Marawi? Hindi na talaga ako babalik. Ayaw niyo nang maulit? Kasi wala naman din akong balikan na ano man. Yung inupahan ko ng bahay, kamag-anak ng asawa ko, wala na. Sunog na. Sa datos ng Philippine Army, hindi bababa sa 3,000 mga individual ang nananatili sa mga evacuation center sa Iligan City. Sa kabuuan, mahigit 14,000 ang mga bakwit sa probinsya ng Lanao. Sa pagbisita ng Ranao Rescue Team sa iba't ibang evacuation center sa Iligan, tinataya nilang hindi bababa sa 700 ang may iniindang karamdaman. Kadalasan na mga diseases ng mga pasyente or mga evacuees ay yung mga tulad ng mga fever, yung URTI, urinary tract infection, upper urinary tract infection, at saka yung mga sore eyes, yung hypertension na HTN, at saka yung mga common cold, at saka yung LBM po. So yan po yung mga kadalasan ng mga sakit ngayon, yung mga skin rashes, yung mga allergy. Malaking tulong daw kung makakarating sa mga evacuee ang karagdagang mga supply ng tubig inumin, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Jessica, may nakausap tayo mga miyembro ng Ranao Rescue Team, karamihan sa kanilang mga moro at ibinahagi nila yung kanilang pagkabahala na hindi sana raw maging punteriya ng mga airstrikes ng kanilang mga mosque. Yan ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa'yo, Jessica. So, Bam, masasabi ba na kulang pa ang tulong na nakukuha ng ating mga bakwit? Kasi baka dapat manawagan tayo, hindi lang sa mga government agency, kundi pati sa mga NGO, no? Kailangan ng mga bakwit ng tulong. Kanina, Jessica, umikot tayo sa hindi bababa sa 4 na evacuation center. Nakita naman natin na managed well ng CSWD, yung kanilang mga evacuation center. Meron naman mga basic needs, mga food. Pero of course, iba kasing sitwasyon ito, hindi ito yung kanilang normal na setting. And kailangan pa rin nila sana na matiyak na sa mga susunod na araw, hindi magiging problema yung ganito mga basic needs. Pagkain, tubig, inumin, at yung mga gamot, at kung may mga mababait na mula sa civil society, mula sa ating private sector na magbahagi ng kanilang mga ikangay blessings, ito'y welcome
para sa ating mga evacuees dito, Jessica. Pero I suppose ang malaking problema ng mga bakwit yung uncertainty at saka yung anxiety sa pang-araw-araw, no? Yung long term din, saan sila uuwi? Kung gayong napakarami ng wala ng bahay ngayon dahil nasira na sa 3 weeks na nabakbakan o more than 3 weeks na nabakbakan. So yung kahit sino yung kausapin mo, a few questions lang, they emotionally break down. Dahil bukod sa short term na shock na hindi nila alam kung ano ba talaga nangyari, kung minsan yung iba hindi na nila alam kung nasaan yung kanilang mga kaanak, and yung iba naman unsure kung meron pa silang babalikang bahay. So ito yung period of uncertainty. Minsan may mga times na they bond together, kumukuha sila ng lakas mula sa isa't isa. Pero in the long run, kailangan din talagang ma-address ng government yung kanilang mga basic needs, yung kanilang titirahan, yung kanilang magiging livelihood. Dahil yung iba nawalan ng lahat. Yung iba pumunta na lang sa evacuation center na ang dala lang nila yung kanilang mga damit. In the same situation sa mga nasunugan. So, kailangan nila ng tulong, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan, Bam Alegre.